Mula sa himpilan ng Civil Military Operations Group ng inyong hukbong dagat, narito na ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma. At sa ulo ng mga balita. 10 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na sabat ng Philippine Navy sa karagatan ng Zambales. Kauna-unahang offshore patrol vessel ng Philippine Navy inilunsad sa South Korea. Philippine Marine Corps nanguna sa pag-aresto sa dating pulis at umano'y leader ng sindikato sa Cotabato City. Philippine Marine Corps at US Marine Corps nagsanib puwersa sa isinagawang Kamandag 2025. BRP Tagbanwa naghatid ng mahigit 2,000 food packs sa malalayong barangay ng Balot Island sa Davao Occidental. Philippine Navy at Presidential Broadcast Service nagtambal para sa mas pinalawak na kaalaman tungkol sa maritime security. Philippine Navy muling bumida sa ika-8 edisyon ng Naval Defense PhilExpo. At ngayon, simula na ang balitaan dito sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Katotohanan ipapahayag, maglalayag sa karagatan, magpapayapa sa kalupaan, pupukaw sa kamalayan, kapayamanin ng kaalaman ng hukbong dagat. Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang panig ng mundo. Ako si Apprentice Seaman Journalist Brian Chin Abe. Ako naman si Apprentice Seaman Journalist Kate Valerie Provido. At live tayong napapanood sa Facebook page ng CMOG PN at sa official Philippine Navy News and Public Affairs channel sa YouTube. Bilang bahagi ng patuloy na pagsusumika para sa pambansang seguridad, formal nang inilunsad ng hukbong dagat ng Pilipinas ang kauna-unahang offshore patrol vessel nito na tatawaging BRP Raha Sulaiman o PS-20 noong 11 ng Hunyo sa shipyard ng Hyundai Heavy Industries o HHI sa Ulsan, South Korea. Dumalo si AFP Chief of Staff General Romeo S. Bronner Jr. kasama si Mr. Ju Won-ho, Chief Operating Officer at Senior Executive Vice President ng HHI at si Major General Edwin E. Amadar, Vice Commander ng Philippine Navy. Sinasalamin ng okasyong ito ang mas matatag na ugnayang pandepensa sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Isa rin itong makasaysayang hakbang sa modernisasyon ng hukbong dagat, patunay sa layunin ng bansa na paigtingin ang kakayahan nitong pangalagaan ang mga karagatang sakop nito. Pinangunahan ng Philippine Marine Corps at United States Marine Corps ang pagbubukas ng Kamandag 09-25, isang multinational military exercise na layuning palakasin ang depensa ng Pilipinas laban sa mga banta sa karagatan at palibot nitong teritoryo. Noong Mayo 26 nang pinamunuan ni Major General Arturo G. Rojas ang komandant ng Philippine Marine Corps ang seremonya na sa Marine Barracks Rodiardo Brown sa Fort Bonifacio Taguig kung saan inilahad niya ang kahalagahan ng pagtutulungan sa mga bansang may isang adhikain ang protektahan ng rehiyon mula sa mga dayuhan. Sa taong ito, tampok sa pagsasanay ang mga makabagong simulation tulad ng maritime strike drills, live fire operations at coastal defense scenarios na layong ihanda ang mga tropa sa aktual na krisis. Mula Japan, South Korea at United Kingdom ang mga aktibong kalahok habang 10 na iba pang bansa, kabilang ang France, Canada at Australia ang nagsilbing tagamasid. Nagtapos ang aktibidad noong ika-6 ng Hunyo taong kasalukuyan na sinuportahan ng Armed Forces of the Philippines bilang bahagi ng advokasiyang One AFP, One Philippines. Isang makasaysayang hakbang ang ginawa ng Philippine Navy at Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services matapos formal na maglagda ng kasunduan upang palawakin ang maritime information para sa sambayanang Pilipino.
Narito ang ulat mula kay Apprentice Seaman Ryle Andrew Kaasi ng Civil Military Operations Unit National Capital Region. Upang palakasin ang kampanya laban sa maling impormasyon at propaganda sa usapin ng West Philippine Sea, isang makasaysayang kasunduan ang nilagdaan ng Philippine Navy at Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services bilang pagtugon sa direktiba ng Armed Forces of the Philippines Communication Plan Mulat na ginanap dito sa Headquarters Philippine Navy, Roxas Boulevard, Manila. Ito lamang ika-4 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang kasunduang ito ay pinangunahan ni Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy, at ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga, ang pinuno ng Presidential Broadcast Service. Layunin ng kasunduang ito na maipaabot sa sambayanang Pilipino ang mahalagang impormasyon hinggil sa isyu sa West Philippine Sea, mga inisyatibo para sa seguridad sa karagatan at ang mahalagang papel ng Philippine Navy sa pagtataguyod ng pambansang soberenya at kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling programa o time slot ang Philippine Navy sa PBS-BBS. Nagbigay naman ng mensahe si Vice Admiral Espeleta. Ayon sa kanya, mahalaga ang papel ng media partnership na ito sa paglaban sa disinformation at paglaganap ng katotohanan. Dagdag pa niya, This is also anchored in our desire for every Filipino to understand our mandate and growing role in today's security environment, and how our citizens can also participate in strengthening collective defense and advancing our maritime interests. Sa panig naman ng PBS-BBS, tiniyak naman ni Director General Sanga ang kanilang buong suporta sa adikain ng Philippine Navy kung saan sinabi niya na This partnership between the Presidential Broadcast Service and the Philippine Navy is a testament to our shared commitment to meet this demand. It marks a significant step in delivering, tulad po ng sabi ni Admiral Espeleta, important, timely, and relevant information directly to our citizens. ang Presidential Broadcast Service na siyang nangangasiwa sa DZRB Radyo Pilipinas Manila at iba pang istasyon sa buong bansa ay magsisilbing pangunahing daluyan ng komunikasyon para sa Philippine Navy mula sa mga sentrong lungsod hanggang sa malalayong lugar sa baybaying dagat. Sa pamamagitan ng bagong kasunduan, nabigyan ng time slot ang Philippine Navy sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado upang mas mailapit sa mamamayang Pilipino ang kanilang misyon, mga kwento ng serbisyo at ang panawagan sa sama-samang pagtanggol ng ating karagatan at soberenya. Mula rito sa Headquarters Philippine Navy Naval Station Jose Andrada, Roxas Boulevard, Manila, ako si Apprentice Seaman Ryle Andrew Kaasi nag-uulat para sa oras ng Mandaragata at Mandirigma. Samantala, Philippine Navy at Royal Danish Embassy nagsagawa ng Cyber Defense Forum. Narito naman ang balitang hatid ni Apprentice Seaman journalist Aprilyn Quiñones. Bilang pagbibigay prioridad sa hangaring mas mapalakas pa ang maritime at national security, isang Cyber Defense Forum ang isinagawa ng Philippine Navy at Royal Danish Embassy dito sa Philippine Navy Golf Course, Taguig City nitong 24 ng Hunyo. Samut-saring impormasyon ang naibahagi ng mga kalahok sa isinagawang Cyber Defense Forum sa Alano Hall, Philippine Navy Golf Course, Fort Bonifacio, Taguig City. Naging panauhing pandangal sa nasabing aktibidad si Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta, Flag Officer in Command ng Philippine Navy, at si Franz Michael Melvin, Ambassador of the Kingdom of Denmark to the Philippines and Palau. Maliban sa ilang personnel ng Philippine Navy, kabilang din sa mga kalahok ay ang mga tauhan ng Philippine Council for Foreign Relations, Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Information and Communications Technology, De La Salle University, University of the Philippines Diliman, Aboitiz Equity Ventures at Fox Asia. Kasunod nito ang naganap na diskusyon at open forum tungkol sa iba't ibang aspeto ng cyber defense. Layunin ng nasabing aktibidad na mabigyang tugon ang iba't ibang issue, hamon at oportunidad patungkol sa cybersecurity mula sa mga banta ng cyber attacks. Mula rito sa Philippine Navy Golf Course, Taguig City, ako si Apprentice Seaman journalist Aprilyn Quiñones, nag-uulat para sa oras ng Mandaragat at Mandirigma.
Isang makasaysayang pagkakataon ang ibinigay ng Philippine Navy nang tanggapin nito si European Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro, sa kanyang introductory call kay Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Flag Officer in Command ng Navy, na isinagawa sa punong himpilan ng hukbong dagat sa lungsod ng Maynila. Sa kanyang pagbisita, pinasalamatan ni Vice Admiral Espeleta ang European Union sa patuloy nitong suporta sa pagpapalakas ng international law at sa pagsusulong ng rules-based international order. Ibinahagi rin niya ang mga makabagong hakbang ng Philippine Navy sa modernisasyon nito at ipinahayag ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pagpapalawak ng maritime domain awareness at pagpapalakas ng operational capability. Ayon naman kay Ambassador Santoro, patuloy ang kanilang panig sa pagpapalalim ng ugnayan sa pamamagitan ng mga diplomatic dialogue, capacity building efforts at pagtulong sa regional cooperation. Binanggit din niya ang kalagahan ng transparency, coordination at shared principles sa pagpapalakas ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa pagbisita ng ambassador, isang tunay na matibay ang partnership sa Pilipinas at ng European Union na maglalayong higit pang pagtibayin ang ugnayan sa defense cooperation, maritime security at regional peace and stability. Isang makabuluhang hakbang tungo sa mas inklusibo at makatarungang serbisyong militar ang isinagawa ng Hukbong Dagat ng Pilipinas ngayong Hunyo, matapos ang matagumpay na Gender and Development o GAD Focal Point System Executive Briefing at panunumpa ng mga bagong miyembro ng Executive Committee nito sa naisinagawa sa headquarters ng Philippine Navy. Bagaman technical ang tema, binigyan ng panibagong pananaw ng Philippine Navy ang papel ng kababihan at gender sensitivity sa larangan ng depensa at pambansang seguridad. Sa pangunguna ng Philippine Navy Gender and Development Center, inilatag sa pagpupulong ang mga bagong inisyatibo para sa gender mainstreaming at mas pinatibay na women, peace and security agenda. Naging panauhing pandangal si Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy, sa nasabing seremonya at binigyang diin ito ang kahalagahan ng pagiging inklusibo sa organisasyon kasabay ng talakayan. Isinagawa rin ang opisyal na panunumpa ng mga bagong opisyal ng GAD Focal Point System Executive Committee sa pangunguna ni Major General Edwin E. Amadar, ang Vice Commander ng Philippine Navy at Chairperson ng GAD Execom. Ang aktibidad ay hindi lamang seremonyal, kundi simbolo ng matibay na paninindigan ng Navy sa pagsusulong ng gender-responsive governance, alintunod sa mga pambansa at pandaigdigang pamantayan sa gender equality at women empowerment. Isa sa mga taunang aktibidad na lubos na pinaghahandaan ng iba't ibang mga unit ng Philippine Navy ang Annual General Inspection na pinangungunahan ng Office of the Naval Inspector General o kilala rin bilang TINIG. Ano nga ba ang pangunahing mandato ng kanilang tanggapan? Kaya ngayon mga ka-Navy, sagutin natin ang tanong na yan dito sa ating espesyal na panayam kay Rear Admiral Roy Vincent T. Trinidad, ang Naval Inspector General. Alright, good morning mga ka-Navy. Welcome sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. And of course, this morning, kasama natin ngayon si Rear Admiral Roy Vincent T. Trinidad, Philippine Navy, the Naval Inspector General. Sir, good morning sir, and of course, welcome sa ating program, the Oras ng Mandaragat at Mandirigma. We are happy to have you here sir, and of course, together with me is... Participan journalist April Quinones, sir. Good morning, Brian. Good morning, April. Good morning, sir. Our first question for you, sir, is as the Naval Inspector General of the Philippine Navy, what tips or steps can you share with our units to prepare for the annual general inspection of a given command? And how is comprehensive coverage of all necessary areas ensured? Yun, bago ang lahat, Brian and April, nais ko munang batiin yung ating mga taga-subaybay ng Oras ng Mandaragat. Magandang umaga sa lahat. Kape muna tayo dyan, kung nasaan man kayo sa buong kapuluan. Ang trabaho ng Office ng Naval Inspector General, Brian and April, is to ensure that the Philippine Navy is battle ready or operationally ready. I would like to emphasize or to focus on yung ginagawa natin sa Office of the Naval Inspector General to make the entire Navy excellent, but at the same time, accountable. Yun. When we say excellence, as a major service, as an operational command, readiness for crisis, readiness for calamity, and yung mandato natin, readiness kung kinakailangan for war.
may mga systems and procedures tayo na ginagawa to ensure that bawat unit ng ating Philippine Navy, every unit of the Philippine Navy is operational ready. We have systems in place to ensure that kung kinakailangan pag tinawag ang Navy to the different Navy units, ay makapag-deliver tayo. And when we say operational ready, hindi pinag-uusapan dito yung forma, Yes, sir. but yung performance. At the same time, hindi lamang na excellent tayo by being ready operationally, but we have also to be accountable. Anong ibig sabihin nun? Yung taxes ng taong bayan na binibigay sa gobyerno, na ibinaba ng gobyerno sa AFP and then to the Philippine Navy, it has to be accounted for. Dapat ang mga deployment ng tao natin, Brian, nasa frontline units, wala sa headquarters. Lalo kung mga bata, mga bagong officers, bagong enlisted personnel, they must be at the front line, not in the front line geographically. So when we say being at the front line, we need more people doing the job. We need fewer people giving instructions. Ang problema, human nature. Ang gusto ng tao, tagabigay ako ng utos. Ayoko magtrabaho. We need less people in the offices, more people on the front lines. Yan ang sinasabi kong accountability. Not only that, yung pinagkatiwala sa atin ng mga gamit ng gobyerno, dapat na may maintain yan. We will not be excellent if we are not accountable. So, trabaho ng Office of the Naval Inspector General, magsabi, kayo mga taga-logistics, bilis-bilis ang trabaho nyo. Lumabas kayo sa mga air-conditioned offices kayo. Lumabas kayo dyan. Buwaba kayo sa ground. Tingnan nyo kung anong problema doon. Kung wala pang gamit ang estudyante, kakulangan nyo yan. Ayusin nyo. That is the function. One of the functions, of the many functions of the Naval Inspector General's Office. Kami ang taga-sipa. Trabaho kayo. So to speak, kami ang taga-walking. Bilisan nyo. Kasi kailangan ang inyong serbisyo ng operating units. Thank you, sir, for that, sir. And for our second question, sir, can you describe a recent instance where your office played a crucial role in upholding the highest standards of ethical conduct and professional responsibility within the Navy, and what were the key outcomes of that intervention? Yun, yung mga nabanggit ko kanina, Brian, are examples. Yes, sir. Kumbaga, nilagay natin sa tabletop exercise, pinakita ko sa inyo. And these problems are not simple. Yes, sir. They are complex. When I say complex, maraming kailangan gawin para ma-solve. They did not happen overnight. Ito ay bunga ng evolution, na carry over. Until such time, ang biro ko parati sa kanila, ito na tuloy-tuloy ang naging doktrina natin. Example, procurement. Just because hindi mapaaga, umatras tayo at tawag natin early procurement activities on the year before. Ibig sabihin, August, September of this year, umpisahan ang procurement cycle for next year. Why? Because hindi natin ma-solve for next year. Dapat ang procurement, it must be done on the same year. But because may delay, ibig sabihin yung delay, umatras tayo. You're doing it in advance. In advance. Ang tawag ko ito, stopgap measure. But it should not derail as well the thought that there is a problem to solve for that current year. Ang problema, naging kontento na tayo sa early procurement such that ito na naging kalakalan natin, early procurement. Meron pa, yung pagbayad natin sa mga stakeholders, mga proponents natin, ship repair. Ang tagal. I would say that there is a lot of room for improvement for the Philippine Navy as a business partner. Yes, sir. Yung ibang proponents natin, 3, 4, 5 years hindi pa nababayaran. Nakakahiya. One of the major efforts, it's a great effort, it will take the entire naval organization to come together as one, is to be able to pay our proponents on time. And most of the time, ang problema ay nasa atin din ang solusyon. What is important is kailangan maumpisahan. And then kung sino man darating later on, ituloy. Kumbaga, for the major problems, we will plant the seed. Somebody else will water it. Iba ang mag-till ng ground, magtanggal ng mga damo para lumaki ang buto.
at ang makinabang hindi lamang ang Philippine Navy but ang buong bayan. Yes, sir. Thank you so much, sir. And it only shows that your office is really dedicated in upholding the high standards of ethical conduct, sir. And for our last question, sir, is what are the most significant challenges your office faces in ensuring accountability and transparency within the Philippine Navy? And what innovative strategies are being employed to address these challenges effectively? Ang importante dito, ang bigger challenge is the human factor. Yes. Tayo mismo. Because every individual is a part of the organization. Yes, sir. The behavior of the organization is actually the behavior of the individual. That's sir. Attitude, the behavior of the individual is reflected or magnified in the organization. May tinatawag tayong comfort zone. When the individual has hit his comfort zone, the unit will hit its comfort zone. Ergo, the Philippine Navy will hit its comfort zone. What do I mean by that? Okay na tayo. Huwag na tayo magpakahirap. Wala na extra effort. Hindi po pwede yun. Bakit? Crisis will come anytime. Conflict will come anytime. We have to be ready. Kung sa crisis pa lang, kulang tayo, how much more sa conflict? Now, if every member of the naval organization will go the extra step, edi mas maganda yung ating organization. But it will mean that we are bringing everybody out of our own comfort zones. It will mean that everybody will be burning the midnight candle, ika nga. Magtatrabaho tayo. But we owe it to the Filipino people na dapat magtrabaho tayo. Yes, sir. Huwag tayong makontento na may dapat pa tayong gawin at nagpahinga na tayo. May kasabihan tayo in closing, kasi last question mo to April eh. Yes, sir. May kasabihan tayo, tired men run the nation. Tired men, sleepy men run the nation. Men who are uncomfortable, men who lack sleep, men who are tired. Bakit? Nagtatrabaho sila. Enough of the men and women na sapat ang tulog, kulang sa trabaho. Ika nga. Di ba? That's right. My point. The Filipino people demand of us. Bakit? Binibigyan tayo ng suporta. Yes, sir. It is part of the social contract. They support us, we render service. Yes, sir. Kaya ang sinasabi ko parate, yung unit na ang mga tao ay parating puyat sa trabaho, yun ang unit na maasahan mo. Why? Because nobody wants to be uncomfortable na lacking sleep. But because of the demand of the job, we have to stay up late at night. We start with the simple things. Yung pinapabukas ang pagpirma ng papel, ayaw na ayaw ko niyan. Because in all my assignments, I always go back to the office at night o pinapadala ko ang papel sa quarters ko para pirmahan ko. Now, if everybody will just go the extra step, travel the extra mile, di ba rin mapuyat, edi mas maganda yung ating Navy. Mas prepared tayo for any calamity, any crisis, or any conflict. Ika nga, excellent tayo, but at the same time, accountable tayo sa taong bayan. Yes, sir. Thank you very much, sir. Mga ka-Navy, maraming salamat muli kay Rear Admiral Roy Vincent T. Trinidad, Philippine Navy, ang ating the Naval Inspector General. Magandang araw sa inyong lahat. Mapapanood ang buong panayam natin kay Rear Admiral Trinidad sa ating official YouTube channel. Abangan natin ang iba pa nating mga balita sa oras ng Mandaragat at Mandirigma matapos ang ilang paalala. Magandang balita, mga bayani ng bayan. Ikaw ba'y naka-uniforme at tapat na naglilingkod sa bayan? May hatid kaming good news para sa iyo. Simula August 10, 2025, ang Civil Service Commission o CSC ay may inihahandang bagong pribilehyo para sa ating mga tagapagtanggol ng bayan. Ano? Hanggang 10 bonus points sa Civil Service Exam. Oo, tama ang narinig mo. Kung ikaw ay isang kwalipikadong miyembro ng military o uniformed personnel at kumuha ng Civil Service Exam at nakakuha ng 70 hanggang 79.99, maaari kang makatanggap ng dagdag na hanggang 10 puntos para makapasa.
Handa ka na bang umangat ang iyong career at lumipat sa serbisyo sibil? Halika, tingnan natin kung sino ang maaaring mag-apply. Una riyan ay ang sandatahang lakas ng Pilipinas, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy at Philippine Marines. Kabilang din ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections at Philippine Coast Guard. Upang maging kwalipikado, kailangan mo ng una, hindi bababa sa 10 taong tapat na serbisyo. Pangalawa, very satisfactory performance rating. At pangatlo, kumpletong dokumento na isusumite sa loob ng 6 na buwan mula sa paglabas ng exam results. Huwag palampasin ang oportunidad na ito. Apply, take the exam, get the bonus, and step into your future. Muling nagbabalik ang oras ng Mandaragat at Mandirigma. Para naman sa ating balitang probinsya, nasabat ng Philippine Navy ang tinatayang 1.5 tonelada ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 milyong piso sa karagatang sakop ng Zambales noong Hunyo 20 sa isa sa tinuturing na pinakamalaking anti-drug operations ng militar. Pinangunahan ng Northern Luzon Naval Command ang operasyon sa pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at dinala naman ang mga nakumpiskang droga sa Naval Operating Base Subic para sa dokumentasyon at formal na turnover sa mga otoridad. Samantala sa walay naman na operasyon na pinangunahan pa rin ng Northern Luzon Naval Command na isinagawa mula Hunyo 5 hanggang 7 katuwang ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard at PDEA Regional Office 1. Nasabat din ang sako-sako ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 3 bilyong piso mula sa baybaying dagat ng Agno, Bulinaw at Bani sa Pangasinan. Ayon sa ulat, unang nadiskubre ng mga lokal na mangingisda at maritime operatives ang 2 sako ng umano'y shabu, 32 nautical miles mula sa Agno, Pangasinan. Sa mga sumunod na araw, muling nakakuha ang mga otoridad ng 4 pang sako sa mga katabing bayan ng Bulinaw at Bani. Ayon sa Navy, patunay ito ng kanilang determinasyong protektahan ang karagatang sakop ng bansa laban sa illegal na droga at suporta sa kampanya ng pamahalaan kontra sa ipanagbabawal na gamot. Patuloy pang investigasyon kaugnay sa mga sangkot sa operasyon. Isang malaking tagumpay laban sa smuggling ang naitala ng Philippine Navy matapos nitong masabat ang tinatayang 20 milyong pisong halaga ng hindi dokumentadong sigarilyo sa isang motorized bangka sa karagatan ng Davao Gulf noong 7 ng Hunyo taong kasalukuyan. Sa halip na pangkaraniwang operasyon, naging crime interception ang regular sea patrol ng BRP Hermini Hilio Yurong PG-906 ng Naval Task Force 71 nang mapansin ng crew ang bangkang MV Sharefa na nagbababa ng mga kahon sa baybayin ng Dumoy Point, Davao Gulf. Nang lapitan ng Navy vessel, agad na nagsitakas ang mga sakay ng bangka matapos ang mabilisang pagbaba ng kargamento. Agad namang nagsagawa ng boarding operation ang PG-906 at nadiskubre ang tinatayang 800 master cases ng smuggled cigarettes. Agad na kinumpiska at hinatak ang bangka mula sa mababaw na bahagi ng dagat at isinama sa Naval Station Felix Apolinario sa Panacan, Davao City sa tulong ng Naval Special Operations Unit 7. Formal na isinuko sa mga otoridad ang mga nasabat na kontrabando at sasakyang pandagat noong Hunyo 8 sa Captain Ferranil Pier para sa masusing investigasyon at posibleng pagsasampa ng kaso. Samantala, Civil Military Operations West nakibahagi sa 2-day all-in-one Bayanihan Community Outreach Activity. Narito ang ulat mula kay Seaman Second Class Journalist John Virsenisa. Kasalukuyan pong ginaganap ngayon sa aking likuran ang all-in-one Bayanihan Outreach Activity ngayong alas 8 sa ika-6 ng Hunyo ngayong taon. Katuwang ang inyong Armed Forces of the Philippines at mga partner stakeholders sa pangunguna ni Go Share Philippines dito sa Barangay Poblasyon, Balabac, Palawan. Nakibahagi ang Western Naval Command sa CMO from the Sea
two-day all-in-one bayanihan na ginanap sa Balabac, Palawan nitong ika-6 at ika-7 ng Hunyo nitong taon. Pinangunahan ng Go Share Philippines at matagumpay na naisagawa ang all-in-one civic mission sa pagtulungan ng Armed Forces of the Philippines. Ang aktibidad ay naging posible sa pamamagitan ng suporta at kooperasyon ng pamahalaang bayan ng Balabac. Nagdagdag ng presteyo sa kaganapan, personal na dumalo at nasaksihan ng kalihim ng tanggulang pambansa, Gilberto Teodoro Jr. ang paghahatid ng mahalagang serbisyo sa publiko at sa mga residente ng Balabac. Nag-alok ang misyon ng hanay ng mga libreng serbisyo sa komunidad, kabilang ang pangangalagang medical, dental, pamimigay ng mga regalo at school supplies. Ang all-in-one bayanihan mission ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na ilapit ang mahalagang serbisyo ng gobyerno sa malalayong komunidad sa kanlurang hangganan ng bansa, lalo na sa kahabaan ng West Philippine Sea, sa pamamagitan ng pinag-isang pagsisikap ng mga partner stakeholders, Armed Forces of the Philippines at dedikadong lokal ng government units. Mula dito sa Balabac, Palawan, si Mansekan Sinisa Philippine Navy nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Northern Luzon Naval Command nagsagawa ng send-off ceremony bilang paggunita sa ika-8 anibersaryo ng Philippine Rise. Mula sa CMOU Northern Luzon, nag-uulat si Apprentice Seaman Raymond Bernaldez. Bilang paggunita sa ika-8 anibersaryo ng Philippine Rise, ang Northern Luzon Naval Command ay nagsagawa ng send-off ceremony, tanda ng pagprotekta sa ating soberanya at pagpapanatili sa pangangalaga ng ating karagatan. Ito lamang ika-16 ng Mayo, taong kasalukuyan. Muling pinagtibay ng Northern Luzon Command Armed Forces of the Philippines sa pangunguna ni Lieutenant General Pernil G. Buca, Philippine Air Force, ang soberanong karapatan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga serye ng strategic, maritime and commemorative activities na minarkahan ang ika-8 anibersaryo ng opisyal na pagpapalit ng pangalan ng Philippine Rise. Ang 2 araw na kaganapan ay nagsimula noong 16 ng Mayo, isang send-off ceremony ng BRP Emilio Jacinto PS-35 sa Soltec Pier San Fernando City, La Union. Ang barko at ang mga tauhan nito ay tumanggap ng formal na inspeksyon at basbas bago tumulak sa talampas ng Pilipinas upang magsilbi bilang kinatawan sa puwersa ng Armed Forces of the Philippines sa isang simboliko at estrahitikong misyon. Isa sa mga highlight ay ang pagtataas ng pambansang watawat sa ibabaw ng talampas ng Pilipinas, isang malinaw at makapangyarihang pahayag ng walang humpay na pangako ng bansa na igiit at itaguyod ang karapatan nito sa maritime. Dumalo sa send-off ang matataas na pinuno ng AFP, mga pangunahing stakeholder mula sa civilian maritime sector na nagpahayag ng pakikisa sa pabansang pagsisikap na matiyak ang seguridad sa silangang hangganan ng bansa. Ang kanilang presensya ay nagbibigay din ng isang whole of nation approach at maritime awareness at defense. Ang talampas na Pilipinas na opisyal na pinalitan ng pangalan mula sa Benham Rise sa pamamagitan ng Executive Order No. 25 ay isang 13 million hectare undersea plateau sa silangan ng Luzon. Mayaman sa maritime biodiversity at natural resources. Ito ay gumaganap ng mahalagang papel ng pambansang seguridad sa pagkain at diskarte sa pagtatanggol. Ang aktibidad sa pangunguna ng Northern Luzon Naval Command ay nagpapakita ng pasya ng Armed Forces of the Philippines na igiit ang soberanya ng Pilipinas sa maritime area na sagana sa likas na yaman. Patuloy na ginagampanan ng Northern Luzon Command ang critical na misyon nito bilang jointly engaged, sustainment maintained at readiness trained sa puwersa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga regular na maritime patrol, surveillance operation at interagency coordination upang hadlangan ang mga ipinagbabawal na aktibidad at mapangalagaan ang pambansang pagkukunan ng likas na yaman. Sa pamamagitan ng paggunitang ito, pinalakas ng Northern Luzon Command ang kamalayan sa estrategikong kahalagahan ng talampas ng Pilipinas at pinagtibay ang papel nito sa pangangalaga sa pambansang teritoryo at ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Mula dito sa Soltec Pier, San Fernando City, La Union, ako si Apprentice Seaman Journalist Raymond D. Bernaldez, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Ang OU Central ay nagkaroon ng formal na pagkomisyon ng BRP Rafael Pargas. Narito ang ulat mula kay journalist 3rd class Angeline Baring.
Isang mainit at formal na seremonya ang sinagawa ng Naval Forces Central bilang pagtanggap sa BRP Rafael Pargas PC-379 sa ginanap na arrival ceremony noong ika-6 ng Mayo sa Captain Veloso Pierre, Naval Base Rafael Ramos. Ang seremonya ay naging hudyat ng formal na pagsama ng nasabing barko sa hanay ng Naval Task Force 50 sa ilalim ng Naval Forces Central at Joint Task Force Seagull. Bago dumating ang PC-379 sa CBP NBRR, sinalubong ito ng BRP Enrique Jurado PC-371 sa karagatan ng Visayas kung saan isinagawa ang meeting procedures at passing exercise o PASEX, isang tradisyonal na naval tactical maneuver na nagpapakita ng respeto, koordinasyon at operational synergy sa pagitan ng mga surface assets ng Philippine Navy. Ang mga gawaing ito ay bahagi ng mga nakaugalian at tradisyon ng mga hukbong dagat bilang paghahanda sa formal na seremonya ng pagdating. Pinangunahan ang seremonya ni Captain Wilmer C. Base, Philippine Navy General Staff Corps, Acting Commander Naval Task Force 50 at kasalukuyang Chief of Staff at Acting Deputy Commander ng Naval Forces Central bilang kinatawan ni Commodore Joselito E. de Guzman, Philippine Navy, Commander Naval Forces Central. Dinaluhan din ito ng mga commander at commanding officers ng mga OFCON at Katakon shore units at surface assets na nakahimpil sa NBRR at piling mga kawani mula sa headquarters Naval Forces Central pati na rin mula sa OFCON Takon units. Sa paglapag ng unang mooring line sa Bollard, tumugtog ang NIFC Marching Band ng isang ceremonial band roll bilang formal na hudyat na pagdating ng PC-379. Pagkatapos nito, bumaba ang mga kapitan at tripulante ng barko upang saksihan ang makasaysayang okasyon. Sa kanyang talumpati, pinuri ni Captain Base, Acting Commander Naval Task Force 50, ang mga opisyal at tripulante ng PC-379 para sa matagumpay at ligtas na pagdating. At binigyang diin ang mahalagang papel ng barko sa pagpapalakas ng seguridad at presensya ng hukbong dagat sa rehiyon ng Visayas. Sinagawa rin ang tradisyonal na handshake sa pagitan ng mga opisyal at tripulante ng PC-379 at mga tauhan ng Naval Forces Central na pinangunahan ni Captain Base bilang simbolo ng kanilang formal pagsapi sa Navy sa Visayas. Ang Naval Forces Central, ang iyong Navy sa Visayas, ay patuloy na pinapalakas ang kakayahan ng kanilang mga surface assets sa loob ng Area of Responsibility, lalong-lalo na sa pagdating ng BRP Rafael Pargas PC-379, isang Jose Andrada-class patrol craft na may pinahusay na kakayahan para sa interdiction, coastal patrol at maritime defense. Ang pagdating nito ay patunay na pangako ng Philippine Navy na mapanatiling handa at sapat na kakayahan ang Naval Force sa rehiyon ng Visayas. Gikan diri sa Lapu-Lapu City, Cebu, ako si Journalist 3rd Class Angeli P. Baring, Philippine Navy para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Isang mainit at Naval Forces West pinalitan ng pangalan at inireorganisa bilang Western Naval Command. Narito ang ulat ni Seaman First Class Journalist Evangeline Matalang mula sa CMOU West. Ganap ng pinalitan ng Western Naval Command ang dating Naval Forces West sa isinagawang seremonya sa pangunguna ni Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy, ang Flag Officer in Command ng Hukbong Dagat ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati, pinuri ni Vice Admiral Espeleta ang hindi natitinag na determinasyon ng West NAVCOM at ang kritikal na papel nito sa pangangalaga ng pambansang interes. Nagpahayag din ang commander ng Western Naval Command na si Commodore Vincent J. Sibala, Philippine Navy, ng kanyang panawagang lalo pang magkaisa at pagdibayin ang pagpapasya tungo sa bagong yugto ng nasabing command. Isang audio-visual presentation din ang iprinisinta kung saan itinampok ang paglunsad ng bago nitong logo o simbolo at ang naging ebolusyon ng pamunuan. Ang nasabing seremonya ay dinaluhan mismo ng commander ng Western Command na si Vice Admiral Alfonso F. Torres Jr., Philippine Navy, commanders ng Joint Task Force, mga pinuno ng OPCON units, ilang key stakeholders at personnel na bumubuo ng Western Naval Command. Binigyang diin din sa nasabing aktibidad ang pag-reorganize ng command bilang pagtugon ng Philippine Navy at ng buong Armed Forces of the Philippines sa pagpapaigting ng operasyon sa seguridad,
kapayapaan at kaayusan ng kanlurang bahagi ng Pilipinas. Mula dito sa Western Naval Command, ako ang inyong Ka-Navy, Seaman First Class Journalist Jeline Matalang para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Isang malaking tagumpay laban sa kriminalidad ang naitala ng Philippine Marine Corps matapos na matagumpay na maaresto ang isang dating pulis na hinihilalang lider ng sindikato sa Cotabato City noong ika-9 ng Hunyo. Sa isinagawang Joint Law Enforcement Operation ng 1st Marine Brigade katuwangang Anti-Kidnapping Group Mindanao Field Unit, naresto si Abdul Patak Magid Pantakan, kilala rin sa alias Patak, sa kabaan ng Almonte Street, Barangay Poblacion 5, Cotabato City. Si Pantakan ay dating miyembro ng Philippine National Police at natanggal sa serbisyo noong Marso 2023 dahil sa pagiging awol. Siya ang sinasabing utak ng Pantakan Group, isang sindikato na sangkot sa iba't ibang kriminal na aktibidad gaya ng murder for hire, illegal firearms trade, carnapping at smuggling. Matagumpay na nakarating ang BRP Tagbanwa LC-296 ng Joint Task Force Sinaya sa malalayong barangay ng Balut Island sa bayan ng Mabila upang maghatid ng 2,000 food packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Davao City. Mula 9 hanggang 11 ng Hunyo, ang Task Force Seahawk ng JTF Sinaya sa tulong ng BRP Tagbanwa ay naghatid ng mga essential na relief goods. Ang mga food packs na ito ay makatutulong upang mapunan ang mabilis na nauubos na supply ng pagkain sa nasabing lugar at magbibigay tulong sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Ang mga food packs ay bahagi ng patuloy na pagsuporta ng Philippine Navy sa humanitarian assistance at disaster response operation, lalo na sa mga malalayong komunidad. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng BRP General Mariano Alvarez o PS-176 matapos makatanggap ng tawag mula sa isang bangka na may sakay na 90 katao na na-stranded sa karagatang sakop ng Tawi-Tawi. Sa ulat ng Western Mindanao Naval Command, sinabi ni Captain Hilarion Sasista na Huwebes ng gabi nang tumanggap ang barko ng mensahe sa Viber mula sa isa sa mga pasero ng ML Lenlin. Iniulat nito na nagkaberya ang makina ng kanilang sasakyang pandagat habang binabaybayang bahagi ng dagat sa ilaga ng Tambugaan Island. Mula sa isla ng Pangutaran sa Sulu, patungo sanang Sibuto sa Tawi-Tawi ang ML Lenlin nang mangyari ang insidente. Dahil sa maagap na pagkilos ng crew ng PS-176, agad nilang natunto ng lumulutang na bangka malapit sa Languyan Island. Hindi nagtagal, ligtas itong hinila ng Navy ship patungo sa Chinese Pier sa Bungao, Tawi-Tawi kung saan sinigurong nasa maayos na kondisyon ang lahat ng sakay nito. Mabilis na tumugon ang mga tauhan ng Naval Forces Central ng hukbong dagat ng Pilipinas sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Purok Lubi, Barangay Canhulao sa Lapu-Lapu City noong Mayo at 30. Ayon sa inisyal na ulat, nagsimula ang sunog bandang alas 10 ng umaga, umano'y dulot ng isang residente na may kondisyon daw sa pag-iisip. Wala namang naiulat na nasawi, ngunit patuloy pa ring tinataya ang lawak ng pinsala sa mga ari-arian. Sa pakikipagtulungan ng MFC Disaster Response Task Unit, Lapu-Lapu City, Fire District, CDRRMO, barangay officials at mga volunteers, tuluyang naapula ang sunog bandang alas 11:20 ng umaga sa kaparehong araw. Ang mabilis na pagkilos ng mga miyembro ng Philippine Navy ay patunay ng kanilang kahandaan sa mga sakuna at ng tunay nilang malasakit sa mga sibilyan, lalo-lalo na sa panahon ng pangangailangan. Sa puntong ito, partner, ay ating talakayin ang post-traumatic stress disorder na isa sa mga mental health issues na karaniwang kinakaharap ng ating mga sundalo. Makakasama natin ngayon ang isang eksperto na magbabahagi ng kalaman patungkol naman sa nasabing medical condition. Narito ang Doktor.
sa ating lahat at welcome sa ating segment na Doktok. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ng isa sa mga mental health disorders na kinakaharap ng ating mga kasundaluhan, ang post-traumatic stress disorder. Ngayong araw ay makakasama natin ang officer in charge ng Mood Clinic ng Manila Naval Hospital na si Dr. Maria Ella Cabanlet. Ma'am, good morning ma'am at welcome sa ating segment na Doktok. Ang pag-uusapan po natin ay about post-traumatic stress disorder. And alam naman po natin na month of June, year 2011, ma'am, if I'm not mistaken, idineklara po na June ay month of post-traumatic disorder or mas alahanin po natin yung mental health po dito sa Pilipinas. So I'm Dr. Maria Ella Arcabanlet. Ako ay Medical Officer 3 ng Manila Naval Hospital. At the same time, ako yung officer in charge ng ating Mood Clinic. So yung Mood Clinic natin is doon ang consultation ng mga active personnel natin, mga dependents nila, or yung mga civilian employee din natin at mga authorized civilian na magpakonsulta patungkol sa kanilang kalusugan sa pag-isip or isip kalusugan. And at the same time, it's just a safe place where anybody can come and express yung mga bagay na hindi nila kayang express somewhere else. And also, I am the co-chairperson ng Philippine Navy Mental Health Team, and I am one of those who created or come up with the Philippine Navy Mental Health Trident Program. Ma'am, na-mention niyo po kanina yung kalusugang pangkaisipan. Ano po ba talaga itong post-traumatic stress disorder? So, kung magiging bookish tayo, like we're gonna refer sa DSM-5, yung DSM-5 parang yun ang Bible ng mga psychologists at saka psychiatrists when it comes to labeling yung mga mental health cases or mental health diseases or illness. Ang PTSD is isang klase ng mental health illness na nakukuha sa kadahilanan ng pagkaka-expose ng isang tao sa isang matinding experience na kung saan ang kadalasan maaring hiniling yung buhay nila doon sa time na yon. So ano yung mga yon? Pwedeng yung nung montik na silang masagasaan, for example, montik na silang mabaril, kung sa atin, montik na silang mamatay, or kahit hindi sila mismo, or kahit kakita lang sila at hindi sila mismo yung nalagay sa dangerous situation na yon. Ito yung pinaka number one na parang nire-require in order to diagnose PTSD. So, pag na-expose sila sa mga ganun na situation, magre-react yung kanilang isip or ang kanilang brain mismo at magkakaroon sila ng mga maraming simptoma katulad ng hindi mapagkatulog, madaling magulat, kuminsan nagkakaroon sila ng mga nightmares, may mga times na nare-relive nila yung experience, ibig sabihin parang nawawala sila sa realidad at napupunta sila pabalik doon sa experience na yon. Kaya ang itsura nila kung minsan parang nababaliw. Pero actually, meron sila yung tinatawag namin na derealization. Ibig sabihin, parang naibalik sila dun sa situation na yon. So, nagre-react sila that way. Meron din sila yung paranoia. Ibig sabihin, parang nawawalan sila ng tiwala sa kanilang paligid. So, kadalasan sa mga may yung tinatawag namin na full-blown PTSD, pag nasa mall sila, for example, talagang heightened ang alertness nila. Ibig sabihin, nakabantay sila parati. Parang parating may kalaban. So, isa yan sa mga maraming simptoma ng PTSD. Paano nyo po binibigyan ng treatment ang isang sundalong may PTSD sa hindi sa non-military personnel po na may PTSD? Okay. Just the same. Ang PTSD is PTSD. Masundalo ka man or hindi. One of the well-accepted method of helping yung isang individual na na-expose sa post-traumatic event para hindi na siya later on mag-develop into a post-traumatic disorder, ina-applyan namin nung tinatawag namin na psychological first aid. So psychological first aid, it's kung welcome dun sa individual, we talk about yung experience niya mismo, anong ma-recall niya dun sa event, and then ano yung naramdaman niya physically nung nangyayari yun, ano yung nasa thoughts niya, ano yung mga emotional content na nandoon during that time. And then we try to analyze it, give it back to him, and sa communication na yun, hopefully, mapoproseso niya na mas madali yung experience niya at hindi na ito magiging dahilan na itinatago niya ito yung magiging maglalamat sa loob niya,
and then eventually it will become sickness in the long run. We used to call it a psychological first aid, and also kuminsan yung iba yung tinatawag na critical incident stress debriefing. Itong mga method na to, yung psychological first aid, you can do it right there and then, pero yung critical incident stress debriefing, kuminsan ginagawa siya after 24 hours na, but not more than 1 week. So, pinoprocess sila. Yung tinatawag namin pinoprocess sila doon sa time na yan about their experience. So, yun yung pinaka-first aid na ginagawa namin. Dito po ba, ma'am, sa MNH, anong program po kayo meron? It's not only sa MNH, it's for the entire Philippine Navy. Yes, sir. Yung sinimula natin noong 2021 na Philippine Navy Mental Health Trident Program. Hindi pa siya talagang napuput into policy locally, but it's already a policy ng AFP. Whenever we talk about mental health, parati nating mako-question. For example, sasabihin ko, ano ba kasing problema? Okay, so most of the time, sasabihin nila, gusto namin pababaan kasi medyo nakakarami na yung suicide. Apart from that, ang nakikita namin is, hindi ba nandahil sa mental health state ng mga individual soldier, kaya din maraming awol? Could be, right? Yes. And nafa-find out namin na it's true. Right now, anecdotal pa lang siya. So, another thing is, bakit ang taas ng attrition rate? Bakit ang dami-daming ayaw nang umabot ng 57 years old? O ayaw nang mag-30 years in the service? Di kaya dahil sa burnout na sila? Dahil sa pagod na sila? What makes them pagod? Is it really marami yung trabaho natin? Or is it yung nakalimutan na nilang i-recalibrate yung mga sarili nila, yung mga mental health nila? May mga combat and operational stresses na sila na talagang hindi na namin kaya to go out, parang ganun. So yun ang pinaka-main na frame na pinagsimulan namin when we thought na hindi lang suicide ang problem natin. We're gonna make a mental health program na hindi lang suicide ang target. Kasi pag suicide lang, we can always do suicide prevention program and all, and not the entire mental health program, diba? So, because hindi lang suicide ang problem natin, output ng mga tao, physical health ng mga tao, which is very much related to mental health also, kasi marami tayong generalized anxiety disorder, which is a totally different topic na maganda din pag-usapan. Naisip namin na gumawa ng programa na hindi reactive. So, dati kasi, yung mental health and psychosocial and spiritual program, which is yun ang policy natin noon, nagiging active lang yung mga mental health providers. Kapag, for example, may gera, pupunta sila doon, they do the CISD, they do yung psychological first aid, reactive. Gusto namin ito na proactive siya. We teach people to take care of their own mental health. We would like to reach out to everybody and tell them na it is the duty of everyone to take care of their own mental health. Pero ang tanong kasi is, how do you do that? Sa phase ngayon, ang ano lang namin is more psychoeducation. Psychoeducation. We tell them about combat and operational stress. We tell them about itong mga coping mo, kung pala inom ka, pala sigarilyo ka, pala sugal ka, or womanizer ka, or addict ka sa cellphone, you're not a bad person. Maybe you're just using it in order to treat your own mga mental health issues, which is very, very common. Makukuha mo talaga kasi nasa military ka. Life in the military is really, really hard. Kailangan mo i-accept yan. Hindi man natin pwedeng baguhin yan because that's military. Hindi natin babaguhin yung military. Ang babaguhin lang natin is ano yung pananaw mo at anong pwede mong gawin kasi ganyan yung life in the military. What else can you do? So yung Trident program, yun ang after namin. What we come up with the Philippine Navy Mental Health Trident program is to create mental health extenders. Ang tina-target namin are the senior enlisted personnel at saka yung mga junior officers ng bawat unit. Kasi sila yung nandoon, sila yung nakakakita, sila yung nakaka-experience, sila yung nakaka-observe. We will equip them nung mga pwede naming i-equip sa kanila kahit hindi sila mga medical or paramedical field kasi there is a design para sa kanila. One of the things na ginagamit namin is yung sa mental health gap na mga ideas and we designed our own. So, kinakapacitate namin in knowing about what combat and operational stress is. Kinakapacitate namin sila more or less to pinpoint kung sino yung nangangailangan ng ipadala sa amin or ipadala kung saan malapit at napipoint din nila kung sino yung pwede nilang applyan nung skills na tinuro namin sa kanila like psychological first aid para may mapupuntahan yung mga tao doon na nangangailangan ng mental health na tulong. Alam naman po natin na kahit marami po tayong gawin ng mga programs, marami po tayong gawin ng mga posters para lang magkaroon ng awareness yung lahat, mayroon pa rin pong mga tao na nakaka-experience po ng PTSD pero nahihiya pa rin pong mag-seek ng advice. Ano po yung masasabi
masasabi niyo Yeah. or message niyo para sa kanila? So first and foremost, hindi mo kailangan na may disorder ka na para mag-seek ka ng help. If you feel like magugulating ka, di ka makatulog, you're using a lot of negative coping mechanisms sa sigarilyo, alak, sugal, cellphone, and you really feel anxiety kahit wala ka naman dapat na i-anxious. In general, kahit hindi PTSD, pwede po kayong mag-seek sa amin. You can channel yung aming 24/7 na hotline. Ni-require namin yan na i-post ng every office. Pwede po kayong tumawag doon na kahit hindi kayo magpakilala kung sino kayo. At pwede nyo pong gawin na avenue yun to express whatever it is that you're feeling without judgment. Kasi po, all the time, ang mga kasagot po sa inyo doon are well-trained mental health providers at mga hotline providers po na trained. You can also visit us. So yung mga nasa CNH area, nandun si Major Pluma, Cavite area, I mean. Dito po sa Manila, we have our mood clinic, which ako po yung OIC, but there are 3 of us na actively nag-entertain ng anyone who wants to talk anything under the sun. So kung preferred ninyo lalaki, we have Sir Michaels, and we also have Major Dagat, yung aming nurse psychologist. So ang mood clinic is a safe place for you din. Yung office na yan, pupunta kayo ng MNH, nakatalikod po yan sa main building. Ma'am, maraming salamat po sa oras na naibigay po ninyo ngayon upang talakayin natin ang isa sa mga mental health problems, ang post-traumatic stress disorder. At sana po, sa susunod po na magkaroon po tayo ng talakayin tungkol po sa iba pa pong mental health problems, ay kayo po ulit ang makakasama natin sa segment po ng Doktok. At yun nga mga ka-Navy, sana ay may natutunan kayo sa segment natin ngayon at palaging tatandaan, gaya nga ng sabi ni Ma'am Cabanlet, ang mental health ay responsibilidad ng bawat isa. Ito si Apprentice Seaman Kate Valerie Provido, Philippine Navy, para sa Doktok. Handa ng buong panayam kay Dr. Cabanlet sa official YouTube channel ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Muling magbabalik ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma pagkatapos ng ilang paalala. Magandang balita, mga bayani ng bayan. Ikaw ba'y naka-uniforme at tapat na naglilingkod sa bayan? May hatid kaming good news para sa iyo. Simula August 10, 2025, ang Civil Service Commission o CSC ay may inihahandang bagong pribilehiyo para sa ating mga tagapagtanggol ng bayan. Ano? Hanggang 10 bonus points sa civil service exam. Oo, tama ang narinig mo. Kung ikaw ay isang kwalipikadong miyembro ng military o uniformed personnel at kumuha ng civil service exam at nakakuha ng 70 hanggang 79.99, maaari kang makatanggap ng dagdag na hanggang 10 puntos para makapasa. Handa ka na bang umangat ang iyong career at lumipat sa serbisyo sibil? Halika, tingnan natin kung sino ang maaaring mag-apply. Una riyan ay ang sandatahang lakas ng Pilipinas, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy at Philippine Marines. Kabilang din ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections at Philippine Coast Guard. Upang maging kwalipikado, kailangan mo ng una, hindi bababa sa 10 taong tapat na serbisyo. Pangalawa, very satisfactory performance rating. At pangatlo, kumpletong dokumento na isusumite sa loob ng 6 na buwan mula sa paglabas ng exam results. Huwag palampasin ang oportunidad na ito. Apply, take the exam, get the bonus, and step into your future. Muling nagbabalik ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma.
Para sa ating pasada balita, Philippine Navy muling bumida sa 8th edition Naval Defense Philippine Expo 2025. Narito ang balitang hatid ni Apprentice Seaman Ralph Gonzalez. Muling bumida ang mga kapabilidad ng Philippine Navy sa isinagawang 8th edition Naval Defense Philippines Expo 2025 na ginanap sa isang malaking mall sa Pasay City nitong Hunyo 18 hanggang Hunyo 20 ng kasalukuyang taon. Ang aktibidad na ito ay inorganisa ng The Fireworks Trade Exhibition and Conferences Philippines Incorporated na dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng ilang mga internasyonal at lokal na sektor. Isa sa mga naging panauhing pandangal ang Flag Officer in Command ng Hukbong Dagat na si Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Ezpeleta, Philippine Navy. Binigyang diin ni Vice Admiral Ezpeleta ang magagandang adhikain ng exhibit na ito, partikular ang mga naitulong nito sa Hukbong Dagat at maging sa ekonomiya. Along these lines that we recognize the intersection of maritime security, energy development, and economic resilience as mutually reinforcing pillars of a progressive nation. That is why events such as the PhilMarine Expo are crucial because they serve as platforms where ideas are brought forth, where defense and development converge, bringing together the government and industry. This also demonstrates our adherence to supporting national development objectives and enhancing regional stability. This exposition also accords us the chance to build bridges across different sectors to harness maritime and energy cooperation. Tampok sa aktibidad ang ilan sa mga assets ng Philippine Navy, kabilang ang mga bagong armas at kagamitan na talaga namang hinangaan ng mga dumalo. Napaka parang informative kasi kahit dun sa mga barrets, kasi nung last year na pumunta kami, puro handguns naman yung pinapakita. So ngayon barrets, tapos sobrang babait ng mga yung i-explain pa nila kung ano yung mga dapat na equipment pag yun yung mo. So hindi lang siya talaga parang display lang, binibigyan ka nila ng mga bagong knowledge. Parang yung pupunta ka lang nga dito para yung makakita, parang awareness rin, every booth, may mga binibigay silang sa yung learnings palagi. So katulad nga ngayon, dito sa Philippine Navy, may learnings ang matututunan. Ngayong taon, layunin pa rin ang exhibit na ito na mapatibay pa ang maritime defense sa pamamagitan ng mga makabagong estratehiya at teknolohiya at para mas mapalawak pa ang kalaman natin tungkol sa karapatang pandagat. Mula rito sa lungsod ng Pasay, ako si Apprentice Seaman Ralph Gonzalez, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Mga tauhan ng Philippine Navy nagpasiklab ng kanilang mga talento sa ginanap na Musikalayaan 2025. Narito ang ulat mula kay Apprentice Seaman Kate Valerie Provido. Bago ang araw ng kalayaan, sama-samang ipinagdiriwang sa Open Air Auditorium Rizal Park, Manila ang Musik Kalayaan 2025 na may temang pagtatanghal para sa karagatan ng Pilipinas. Ang naturang ganap na ito ay dinaluhan ng mga tagapagtanggol ng bayan at tagapagtaguyod ng kalayaan, ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ay pinangunahan ng Visual and Performing Arts, Civil Military Operations Regiment, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard Combo, Philippine National Police Dance Group, Bureau of Fire Protection National Capital Region, Bureau of Jail Management and Penology Calabarzon at Philippine Navy na kung saan ay naghandog ng isang makabayang awiting pinamagatang Kanluran at WPS Akin Ka si Commander Lady Chatterley Alvaro Sumbeling ng Civil Military Operations Group, Philippine Navy. Dumalo rin sa kaganapan bilang performers ang mga artistang reservist ng iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay sina Sergeant Ramona Cecilia Muñoz, Philippine Air Force Reserve, o mas kilala bilang ang aktres na si R.C. Muñoz, Seaman Second Hernani Lazaro Cuenco, Philippine Navy Reserve, o mas kilala bilang si Jong Cuenco, Sergeant Geneva Cruz, Philippine Air Force Reserve, Sergeant Kimo Gumatay, Philippine Air Force Reserve, at First Lieutenant Ronnie Liang. Kasama ring tumanghal sa gabi ng Musik Kalayaan 2025 ang Indayaw Dance Company at National University Tanghalang Nasyonal. Sa naging panayam kay Sergeant Ramona Cecilia D. Muñoz, Philippine Air Force Reserve,
o mas kilala bilang ang aktres na si RC Munoz. Ibinahagi nito ang walang sawang pasasalamat sa lahat ng magigiting na sundalo na simula noon hanggang ngayon ay patuloy na isinasa puso ang paglilingkod sa bayan. Lubos na pasasalamat dahil alam ko naman pong inaalay ng ating mga forces ang kanilang mga buhay para po ipaglaban hindi lamang po ang kalayaan ng Pilipino o hindi po ma-achieve po natin ang pinakamimithi natin, peace and order. Maraming pong salamat at mabuhay po kayong lahat. Gayon din sa naging panayam kay First Lieutenant Ronnie Liang, Philippine Army Reserve, ang mga awit na siya ring nagbigay mensahe sa bawat miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na siya ay lubos na nagpapasalamat sa walang humpay na sakripisyo at prinsipyong ipinapamalas ng mga ito para sa kinabukasan ng bansa. Sa lahat ng ating mga kasundaluhan, active and retired, at ganun na din ang mga miyembro ng Reserve Force or Langkawal ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng inyong mga sacrifices, dedication, and service to our country. Dahil sa inyo, na-enjoy ng buong bansa, o na-enjoy namin ang kapayapaan, ang prosperity and development ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Isa rin sa mga nakapanayam sa Musik Kalayaan 2025 ay ang commander ng Civil Military Operations Group Philippine Navy na si Commander Lady Chatterley Alvaro Sumbeling na siya ring naghandog ng awiting Kanluran at WPS Akin Ka. Mga awiting isinulat hindi lamang para sa hukbong dagat ng Pilipinas, ngunit para sa lahat ng lumaban at patuloy na lumalaban upang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Ani niya, ito ay sumisimbolo sa pag-alala na huwag hayaang mapunta sa kamay ng mga dayuhan ang kayamanang para sa Pilipinas lamang. Of course, the songs Kanluran and WPS Akin Ka are all original songs. Sinulat ko ito last year, yung WPS Akin Ka. Late last year, December 2024, nasulat ko yung Kanluran. So, with these songs, I can relate this to the celebration of 427th Philippine Independence because these songs are patriotic songs. These are songs of the Filipino people for their love of country and for their love for their West Philippine Sea. Isang makabayang pagtatanghal ang tumapos sa aktibidad ng Musik Kalayaan sa pamamagitan ng awiting Piliin Mo ang Pilipinas, na kung saan ay sabay-sabay itong inawit ng mga performers kasama ang lahat ng dumalo sa naturang aktibidad habang taas noong iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas. Aktibidad na ito ay libreng inihahanda para sa lahat ng nais makisaya, makilaho at makiisa na ipagdiwang ang kalayaan sa kaparaan ng maghandog ng musika. Ito rin ay nagsilbing daan para sa sambayan ng Pilipino na maalala ang hindi matitinag at hindi maaagaw na pag-ibig para sa bayan at patuloy na maalala ang ating mga bayani na taas noo at taos-pusong nagpakita ng kadakilaan. Mula rito sa Open Air Auditorium Rizal Park, Manila, ito si Apprentice Seaman Journalist Kate Valerie Provido nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Philippine Navy nakiisa sa Independence Day. Mula Luneta Park, Manila, narito ang ulat mula kay Apprentice Seaman Journalist Alexander Granados. Sa tuwing ika-12 ng Hunyo, makikita na winawagayway ang watawat ng Pilipinas sa bawat kanto. May mga parada, programa at salo-salo. Ngunit kung tatanungin ng ilan kung bakit natin ipinagdiriwang ang araw ng kalayaan, iilan lamang ang may malinaw na sagot. Paggunita sa nakaraan para sa kalayaan ng bansa. Paggunita sa kalayaan ng mga Pilipino. Ipinagdiriwang tuwing Hunyo 12 ang araw ng kalayaan bilang paggunita sa deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya noong 1878. Sa araw na ito, itinaas at winagayway ni General Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas sa Kawit, Cavite, habang tinutugtog sa unang pagkakataon ang Marsya Nacional Filipina na kalaunan ay kilala na bilang lupang hinirang ang ating pambansang awit. Ngayong taon, sa pangunguna ng mga opisyal ng gobyerno at iba't ibang sektor ng lipunan, sabay-sabay na inalala at pinarangalan ang mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa karinlaan ng bansa.
May ilang paaralan at organisasyon na gumagawa ng hakbang upang muling buhayin ang diwa ng kasaysayan sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad. Kabilang ang partisipasyon ng Philippine Navy na nagpakita ng kanilang lakas at kakayahan sa pamamagitan ng isang static display na isinagawa sa Rizal Park, Manila nitong Agis hanggang 11 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ipinamalas dito ang ilan sa kanilang mga makabagong kagamitan gaya ng maritime patrol vehicles, diving gear, communication systems, at iba pang gamit pandagat. At para namang bigyan ng kasiyahan ang mga tao, nagtanghal din ng Philippine National Police Marching Band, Philippine National Police Slow Drill, at Visual Audio Performance Art o VAPA ng Philippine Army. Sa paglipas ng panahon, mahalaga pa ring balikan at pahalagahan ang kasaysayan dahil ang kalayaang tinatamasa natin ngayon ay bunga ng dugo, pawis at buhay ng ating mga bayani. Mula rito sa Rizal Park, Manila, ako si Apprentice Seaman Journalist Alexander Granados, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Tutungo naman tayo sa mga estudyante ng Lyceum University of the Philippines, Manila sapagkat sila ay sumabak sa isang field exposure tour. Ito'y ibabahagi sa atin ni Apprentice Seaman Journalist Aprilyn Quiñones. Bakas sa mga mata ng mga estudyante ng Lyceum of the Philippines University, Manila, ang interes sa naganap na one-day field exposure tour sa Naval Base Heraclio Alano nitong ika-22 ng Mayo. Nakipag-ugnayan ang nasabing paaralan sa Philippine Navy upang mas mapalawak pa ang kaalaman ng mga estudyante ng Foreign Service patungkol sa national defense, maritime diplomacy at mahalagang papel na ginagampanan ng Philippine Navy sa pagproprotekta ng soberanya, partikular na sa West Philippine Sea. Ang nasabing aktibidad ay nakafocus sa shipboard visit, unit tours, live capability demonstrations, forum patungkol sa kasaysayan ng hukbong dagat, lecture patungkol sa West Philippine Sea at naval personnel na may mga deployment experience sa West Philippine Sea at Marawi Siege. Lubos namang nagpasalamat ang isa sa mga estudyante na si Chelsea Luis A. Sanuan sa mga sundalong nagseserbisyo sa kabila ng mga issue na hinaharap, particular na sa West Philippine Sea. Ganda ng loob kasi parang nakikita ko na what life is in as a uniform personnel po, and also I have learned a lot po, and hindi lang basic about Navy ang nalaman po namin, and also what is in the Navy po. Ayon naman kay Miss Hannah Abigail F. Navalta, faculty ng Lyceum of the Philippines University, Manila, na sa kabila ng pawis na dulot ng field exposure tour ay naging produktibo naman ang nasabing aktibidad sa mga estudyante, lalong-lalo na sa larangan ng international diplomacy. It will give them a deeper understanding on diplomacy, not only diplomacy na knowing the countries, but also taking into consideration our country, what are the facets of diplomacy, most especially yung soft diplomacy na it's not only the Philippines talking with another country, but how in each aspect or in each factor that we have in our country represent the country to other nations. Mula rito sa Naval Base Heraclio Alano, Cavite City, ako si Apprentice Seaman Journalist Aprilyn Quiñones, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. At sa puntong ito ng ating palatuntunan ay maghahatid kami muli sa inyo ng kaalaman na dapat malaman ng ating mga kababayan. Muli, narito na si Buddy para sa Buddy Facts! What? Buddy Facts! Isang isla na halos kasya lang ang barkada mo pero pinag-aagawan? Aba, huwag kang magulat. Tara, kilalanin natin si Sandy Cay! Mga kababayan, welcome to the drama sa West Philippine Sea. Kung teleserye ito, si Sandy Cay, ang small but terrible na karakter. Laging nasa gitna ng away, kahit wala naman siyang ginagawa, kundi mag-sunbathing buong araw. So, ano ba si Sandy Cay? Hindi siya desert, ha? Cay ang tawag sa maliit na buhanginan na above water lang kapag high tide. At yes, ang Sandy Cay ay isang grupo ng sandbars. 3 sila, parang triplets.
Ang Sandy Cay, na kilala rin bilang Pag-asa K2, ay isa sa mga sandbars na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pag-asa Island sa Kalayaan Island Group of the Philippines. Tinatawag ng Pilipinas ang Sandy Cay bilang Pag-asa K2, habang ang China ay tinatawag itong Jiao? Ang hirap namang i-pronounce nito. Basta, atin to! Bahagi ito ng pinagtatalo ng mababang pangpang o bahura ng coral, rock at sand na matatagpuan sa Spratly Islands malapit sa Pag-asa Islands sa West Philippine Sea. Location? Just 4.6 kilometers west of Pag-asa Island. Proudly part of Kalayaan, Palawan, Philippines! Pero teka, may gustong agawin siya? Sino kaya? Di wow! Mas malapit to sa amin. Parang 4-minute tricycle ride lang from Pag-asa Island. Mga kaibigan, noong 2017, napansin ng AFP na may mga Chinese vessels na palaging nakapark malapit sa Sandy Cay. Di ito fast food branch siya. Yan ay military interest. Noong nakaraang buwan lang, i-display ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group ang watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay sa Interagency Maritime Operation para kontrahin ang narrative ng China sa lugar. Ngayong araw, walang nakatirang tao sa Sandy Cay. Wala ring Jollibee o Wi-Fi. Pero ang tanong, bakit ito importante? Dahil sa sovereignty at sa yamang dagat, fisheries, oil, gas, at strategic location. Parang real estate sa BGC, pero mas salty. Sa pamamagitan ng pagtaas natin ng ating watawat sa lugar, muli nating iginigiit ang ating sovereign rights sa Sandy Cay. Mga kababayan, habang tayo natatawa, huwag nating kalimutan. Ang bawat butil ng buhangin sa Sandy Cay ay parte ng ating karagatan at karapatan. Know your sand, know your stand. Sa muli, ako si Buddy para sa Buddy Facts! What? Buddy Facts! Ayan mga kabady, and bago tayo magtapos batiin lang muna natin ang ating mga viewers dyan. Hi sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood and maraming salamat sa pag-like and pag-share also. And especially sa shoutout natin ang Journalist Advanced Specialization Course Class 03-25. Shoutout sa inyong lahat and good luck sa inyong patuloy na schooling mga ka-Navy. Yan. At yun nga partner, no? Ngunit bago tayo magtapos, ating batiin ang isang happy birthday ang isa sa mga mukha ng oras ng mandaragat at mandirigma, ang aking partner, si Apprentice Seaman Brian Chin Abe. Partner, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Happy birthday sa akin din. Yan. At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, happy birthday din sa inyong lahat. Yan. At gaya nga ng sabi nila partner, iba talaga ang may dugong Naval Warrior Diplomat. Wow! Wish ko sa'yo partner, more episodes, more birthdays to come. Okay partner? Yeah. Of course naman. More episodes. Ay partner. At yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Ako si Apprentice Seaman Journalist Kate Valerie Provido. Saan mang sulok ng karagatan, narito kami bilang tagapagtanggol at kakampi ng sambayanan. Ako naman, si Apprentice Seaman Journalist Brian Chin Abe. Sa ngalan ng hukbong dagat ng Pilipinas, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Ito ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma.